Hello guys, welcome back to my channel. Sa video ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano ba talaga gumawa ng suit na double-breasted, yung pick lapel. Ito yung tinatawag nilang 6x2. Ibig sabihin ng 6x2, 6 yung butones, dalawa lang yung nagpa-function, no? Dalawa lang, no? Katulad nito. Ayan, 6x2. Ayan, dalawa lang yung uhalis. Yan. Yung sa itaas niyan, design na lang. So, 6 yung butones. Kaya tinawag nila itong 6x2. Ngayon guys, kung gusto niyo matutunan ito, samahan niyo ko at panoorin na aking mga ginagawa. Okay guys, umpisa na natin. Ayan. Ang gagawin nating suit ay double-breasted pick lapel. No? Yan ang kanyang sukat. Shoulder ay 17, body length 28, 36 yung chest circumference, waist 1, 32, waist 2, 34, hips 38, figure 1, 15, figure 2, 18, back chest 15 and a half, front chest 14 and a half, yung bicep 15 and a half, yung sleeves 23 and a half, yung wrist 11. Una ay kukuha tayo ng linya para sa center back, no? Sunod sa may shoulder line, no? Down lang tayo para lawan sa collar. 5 inches. Guhit lang natin. Yan. Sunod sa may body length. 28. Guhitan natin. Yan. Sunod yung down sa armpit. Ang armhole natin ay 19, no? So, doon tayo nakabase sa down sa armpit. So, kung 19, 9 and a half, no? Kung ano yung armhole niya, yun ang down nyo, no? Kalahati. Figure 1, 15. Figure 2, 18, no? Figure 1, 15. Figure 2 ay 18. Okay. Sunod, kuhanin natin yung deep back, no? Deep back ang tawag ko dito. Sa likod. Dito, 3/4. Gusto nyo 1 inch, pwede, no? 3/4. Dito, 5/8. Dito 1/4, no? 1/4. Dito straight lang, no? Ayan, 3/4, no? Okay. Dahil side bend lang, straight lang natin pag side bend, no? Connect lang natin. Ayan. So, yan ang ating center back. Sunod, ang opening sa neck, no? So, yung height niya ay 3/4. Sunod, ang shoulder natin ay 17. So, shoulder ay 17. Down tayo ng 1 inch, no? Sa shoulder slope, mula dito sa guhit, 1 inch. Connect lang natin, no? Ayan. So, back chest, 15 and a half, no? Okay.
Ang procedure sa paggawa ng back ay dito kinukuha sa centimeter. No? Dito ako kumukuha. Ang chest circumference ay 36. So, hanapin nyo sa centimeter, 18, no? Ang waist 1 ay 32. Hanapin nyo siya sa centimeter, 16. Ang waist 2 ay 34. Hanapin nyo siya sa centimeter, 17, no? 34. So, dito, sa hips, ang hips pala, no? Pag nagsukat kayo ng hips, mula dito sa waist 2, 8 inches, no? Dito. So, lagyan ko lang ng linya. So, chest circumference, dito banda, no? Hindi siya dito. Okay? Ngayon, sa hips ay 38. So, 19, no? Dahil naka-divide 2. Ngayon, duwitan natin. So, ngayon, gamitan nyo siya ng curve, no? Mayroon kayo dyan. Gamitan nyo siya ng curve. Ibig sabihin, dito tayo kukuha ng ating cutting. Dito magtatapos, no? Yung cutting. Ang side bend ay 8 inches, no? Sunod ay ang harap at ang kanyang blade, no? Paano ba i-separate yung blade, no? Sa front part. Ang blade natin ay side siya ng back at saka front, no? So, dapat maganda yung division mo dyan, no? Tulad nito, ang chest circumference ay 36 plus 2, 38. Ayan. So, 38. So, dito siya 12, no? Kung i-divide mo siya sa 3, 4, no? Divide 3, 4. So, magiging 4 inches yung blade. Okay? So, 4 inches. Ang harap niya, magiging 8 inches, no? Yung harap. Sunod dito, 32. Plus 2, 34. Pag dinivide natin siya, 10 and a half. Divide 3. So, 3 and a half, no? So, dahil dito, times 2, magiging 7, no? Tandaan nyo, naka-divide 3 yung katawan at saka yung blade, no? Kasama sila dinivide. Dito, 34. Plus 2, 36. Divide na naman natin sa divide 3. Magiging 3 and 5/8, no? So, 3 and 5/8 times 2, magiging 7 and 1/4, no? So, 38 plus 2, magiging 40. So, divide 3. Magiging 4 and 1/8 sa hips. So, sa harap, times 2. 4 and 1/8.
Ayan. Magiging 8 and 1/4, no? 8 and 1/4. Okay? Dito tayo mag-start. Allowance para hindi magdikitan, no? Okay. 4 and 1/8. Yan yung center line. Ayan, 4 and 1/8. So, 3 and 5/8. Mas madali, ganituhin nyo. Yan, lagay mo sa gitna. Guhit. Tapos, buklatin. Guhit. 3 and a half. Ayan. Fold mo lang. Lagay mo sa gitna. Guhit. Tapos, guhit, no? Dito 4 inches, no? Fold mo lang, 4. Lagay mo sa gitna. Guhit. Buklatin. Guhit, no? Okay. Connect natin, ha? Sunod dito, huwag nyo ipaganyan, no? Dapat pa ganon. Lagyan nyo siya ng curve, konti. Okay? Para hindi siya bubukol. So, dito, nandito siya. Dahil ito ay side bend, no? Side bend. Pwede nyo na siya straight, no? Pag side bend, straight nyo na lang, no? Yan. Sunod, hanggang dito tayo, no? Connect lang natin. Yan. Paalala lang, ito ay puro sewing line, no? Mamaya na tayo maglagay ng allowance. Sewing line siya, no? Four and 1/8. So, yung harap ay times 2. So, magiging 8 and 1/4. 8 and 1/4. So, mula dito sa guhit na to, yan. Yung guhit na yan, yan ang botones line, no? Kung hindi siya double-breasted. I-plus natin ang overlap, no? Dahil double-breasted siya, may overlap siya na 2. 2 plus sa botones, no? 3/4. Medyo malaki na yung 3/4, no? Okay. Guhitan lang natin. Yan. So, nandito yung sukat ng kanyang katawan, no? Ito. So, 4 times 2 na lang. So, magiging 8, no? So, 4 plus 4 magiging 8. Okay? So, dito, 3 and a half. So, 3 and a half plus 3 and a half magiging 7. So, 7. So, mag-plus tayo ng tax. 5/8. 5/8. So, dito, 3 and 5/8, no? So, 3 and 5/8 mula dito. 3 and 5/8. 3 and 5/8. Plus 1/2, no? Plus 1/2. So, tandaan yan. So, dito naman, 4 and 1/8. So, 4 and 1/8. 4 and 1/8. Magiging 8 and 1/4. So, tama sila, no? So, i-wait lang natin. So, yung first button natin, at saka yung pocket niya, dapat magkasentro yan doon sa side bend. Katulad nito, no? Kung saan yung side bend mo, itapat mo yan sila, magkatugma yan sila, no? Yung pocket, ayan, linya ng pocket, linya ng butones, no? Yan, magkatugma yan, dalawang yan, no?
So, dyan tayo so, minus half inch, no? Yan. Yan yung ating harap, no? Yan. Okay. So, yung butones natin yung butones natin ay 4, no? 4. Yung distansya, no? Yan. O 4. Okay? So, ito, 6 by 2, no? Ano ba ang ibig sabihin ng 6 by 2? 6 by 2 na double-breasted, no? Ano ba ibig sabihin? Sa 6 by 2, 6 yung butones pero 2 lang yung nagpa-function, no? Yun lang ang gumagana. 2. Ito design na lang. So 6 yung butones. So mula dito sa butones, itaas lang natin ng half inch. Doon tayo maglagay ng bali, no? Okay? So lagyan natin siya ng down dito sa harap. 1 inch, 1 1/4, hindi sa ano ng katawan, no? Sunod, focus tayo dito, no? Focus tayo. Okay? Yung ating procedure ay sa pagkuha ng opening sa front, no? Dito sa front, yan, ay ang pagkuha dito ng opening ay 1/4 sa shoulder. Halimbawa, yung shoulder mo ay 17. Katulad nito, 17. Hanapin mo dito yung 17. Okay? Yan ang 17. Okay? Ngayon, i-move forward mo siya ng 3/4, no? 3/4. Dito tayo mag-start maglagay ng kanyang bali, no? Ng lapil. Yung lapil niya ay dito dadaan, no? So, diyan tayo mag-start sa kanyang lapil. Pero kung yung ginagawa mo ay slim, wala naman, hindi malaki yung tiyan, hindi malaki ang kanyang tiyan, no? Or tummy, iusob natin siya ng 1/4. No? Pwede kayo mag-usob ng 1/4, bawasan nyo siya, no? Ito yung procedure, 1/4 ng collar, no? 17. Yan ang ating procedure. Para yun sa mga pwede mo siyang gamitin kung ang size niya ay nasa 40 pataas, no? O 42 pataas. Dito kayo kukuha, no? 1/4 ng shoulder. Pero yung mga tag 38, 40, 38, 36, yung maliliit, ibig sabihin hindi sila malalaki ang tiyan. Pwede nyo siya bawasan, palitan ito. No, pwede ka magbawas ng 1/4 or 1/2. Okay? So, magbawas tayo ng 1/4, no? So, dito tayo mag-start. May isa pang paraan dyan, no? Kung para maintindihan ninyo, no? Dito kayo kukuha, no? So, kunin nyo lang yung swala nito. Ayan. Ayan. Pag binali mo to, dito dadaan yan, no? So, dito siya dadaan, tatama. So, sukatin nyo ngayon dito. Ayan. Bali, 3. So, dito, pwede kayong maglagay ng 3. Ayan. 3 inches. So, pwede rin kayo dyan kumuha ng bali. No? Okay, dito tayo mag-start. Pwede rin dito. So, dalawang procedure, no? Yung pinakita natin dito. Pukusan nyo ito palagi, no? Balik-balikan nyo siya. So, dito, yung standing niya, dahil bali yan, yung standing niya ay, kung anong nilagay mo rito, 3/4, maglagay ka dito ng 3/4, no? Ayan. Okay? So, 3/4. Yan. So, dito yung tama niya. Parehas lang sila, no? So, ganon yung, ulitin ko lang, yung dito, ito yung ating standard procedure sa pagkuha niyan, no?
dito kayo nakabase. Pero kung ito, gagamitin nyo ito kung ang sukat ng ano niya, ulitin ko, ay mula 40 pataas, no? O 42, no? Pataas. Dito kayo kukuha. Pero kung 40 pababa, iusog nyo ng 1/4 or half inch, no? Dito kayo. Kasi wala silang tiyan, no? Yung tummy nila maliit. Yun ang ano doon, no? Ibig sabihin. So, parehas lang. Kung dito ka, ibali mo lang siya. Kunin mo yung skwala. Kasi dito tatama yan. Pag nakabali, sukatin mo ito, i-apply mo dito, no? Parehas lang yung kalalabasan, no? Sunod, dito tayo, no? So, dito, 3/4. Kuhanin mo yung 3/4. Ayan. 3/4. Okay. Yan, weightan niyo siya, no? 3/4. So, ngayon, sukatin natin yung shoulder, no? 5 and 3/4. So, mula dito, 5 and 3/4, no? So, ako nagmaminus ako ng 1/4 sa harap. Minus 1/4 sa harap, no? Uwasan nyo siya ng 1/4. Or 3/8 ba? Yan. Sunod, dahil curve siya dito, kuhanin nyo yung curve niya, no? Parehasin nyo. Yan. Okay, tapat mo lang sila dito. Dito sa bali, tapat mo lang, no? Yan. Sa guhitan. Okay? Yan. Sunod, dito, yung front chest ay 14. No? Front chest niya ay 14 and a half, no? Okay? So, 14 and a half yung front chest. So, kung may curve kayo, katulad nito, diretso nyo na, no? Yan. Okay? Sunod, kuhanin natin yung welt packet, no? Mula dito, 8 inches, no? Sa guhit dito. 8 inches, 8 and a half. Okay? Yun ang pinaka labi niya, o bibig. So, down tayo ng, depende sa laki na gusto nyo, 3/4, no? Ayan. Sunod dito, isang roller, 1 inches, no? Yung lapad ay, yung haba niya ay 4 and a half. So, ngayon, hatiin natin sila, no? So, dito tayo, no? 4 and a half. Straight lang natin, no? Okay. Mula dito, 1 and 1/4, no? Pindi sa inyo, 1 and a half, no? Tapos dito, para may design, akyat nyo siya ng mga 5/8, no? 5/8. Kung gusto nyo, 1/2 lang, no? Or 5/8. Okay? So, iakyat nyo siya ng 5/8. Ayan. Parihasan nyo lang, no? Okay? Yan. So, dito tayo, no? Ang dinagdag natin dito na allowance sa kanyang tax ay 5/8. So, 3/8, 3/8 siya, no? 3/8. Yan. 3/8, no? Dito naman ay half inch. Dito, half inch, no? So, half inch. Straight natin siya, no? Yan, straight nyo lang, no? Yung ganitong klaseng tax, no? Hindi mo siya kailangan lagyan ng ganyan, no? Hindi na. Dahil yung mga ganitong klase na tabas o na pattern ay ganito ang uri ng tax noon, no? Pag ganyan. Pagka ganyan yung tax ninyo, obligado kayo maglagay ng dart dito, no? Obligado kayo. Tapos,
hindi pa ito maganda sa checkered. Dahil binawasan mo na dito, no? So, hindi na kayo magkatapat. Kung dito ka mag-start, magkatapat sila. Pero dito sa baba, hindi. Kung dito naman kayo kukuha ng tapatan, ang dito, hindi tatapat, no? Ganon ang tendency noon. Kaya mas ugaliin nyo, mas maganda ito. Saka yung ganon, nagkaka-pointed dito, no? Umuumbok. Yan, may umbok siya dyan. Okay? Sunod dito tayo sa harap, no? Mula dito, yung ating ay mag-start sa yung pointed ng peak lapel 3 inches, no? Lagay nyo 3 inches. Okay? Gagawin nating lapis, no? Para madali burahin. Ngayon, yung magiging lapad ng lapel niya ay mas maganda nga 4 eh. No? Tayo dito kasi hindi sanay sa malapad, no? So, gawin nating 3 and 3/4, no? 3 and 3/4. So, 3 and 3/4, usom nyo lang mga 1 and 1/4, no? O 1 inch, no? Tapos, guhitan nyo siya, yan. Huwag nyo idiretso, no? Yan. So, ito yung magiging lapel natin, no? So, mula dito, yan. Skwala nyo lang, no? Para madali nyo makuha. Naka-skwala mula dito. Skwala nyo lang siya. So, may bali ninyo. Ito. Skwala nyo lang. Tapos, idiretso nyo yung guhit doon sa taas, no? Sundin nyo lang tong guhit na yan. Ayan. Diyan siya tatama, no? So, no, dito muna tayo. Yung design dyan. Ito, hatiin nyo to, no? Sa gitna. Ayan. So, 1 and 1/4, no? 1 and 1/4. Yan. So, yan ang magiging natin, no? Magiging lapil. Yung magiging itsura niya. Tapos, yung kanyang collar ay 1 and 1/4. And, so, 1 inch ang kanyang pointed. 1 inch collar, 1 and 1/4. So, ang collar dito, okay. So, ito na siya yung kalalabasan, no? Yan. So, lagyan ko lang ng para dire-diretso. Yan. Okay. Huwag sobrang pointed, no? Hindi naman talaga siya napipointed yan. So, paano siya dito pattern, no? So, para makuha nyo, gayahin nyo kung paano nyo siya ginawa, no? Dito. So, dahil ito, no? Tulad ng ginawa natin kanina, sundan natin yung diretso nito. Yan. Sunod, sukatin ito. 9 and a half. Yan. So, kung anong ginawa mo dito kanina, mula dito 1 inch, no? Ayan. So, 1 inch. Sunod, ang ginawa ay, ito yung ginamit, no? Pag ganun. So, pintilpin na siya, no? So, una ay, pag ganyan, no? Sunod. Sundan nyo lang yung kung paano ginawa dito, ganun din dito. No? Yung ginawa natin dito ay hinati ito sa gitna, no? Yan. Hinati. So, 4 and a half, no? Mula dito ay 4 and a half. Okay? Sunod. Dito siya. Sundan lang natin. Yan. 1
1 and 1/4. So dito, ayan. Okay. Sunod dito ay 1 and 1/4, no? So 1 and 3/4. No? Okay, yan ang ating polar, no? Para mas maganda siya guys, yung gagawin nyo ay ganito, no? Walang kanto. Pag double breasted, no? Ganyan. Wala siyang kanto. Okay? So ito, ano mo lang ng konti, no? Baguhin mo lang, no? So ito na yung ating polar, no? Sunod, sukatin natin yung 3 and 5/8, no? 3 and 5/8. So, ito, binago lang siya, no? Yan. So, ganyan na ang kanyang disenyo. Ito yung blade, no? Sunod, mula dito, sukatin ninyo ito, ano yung lapad niyan. So, 3. So, dito kayo mag-start, no? Sunod ito, pantayin. Yan, dyan kayo mag-start mag-curve. So, ayan na ang ating tapos na siya, no? Sunod dito, allowance. Yan, medyo laparan nyo ng konti dahil pag nag-adjust sa mag-fitting, you know? Dito 1 and 1/4, no? Or 1 and a half, no? Para pag nag-assemble kayo, pwede kayo makapag-recut, no? Ganun din dito, no? Laparan nyo rin, no? Yan, pwede nyo siyang palaparan ito, no? Pwede nyo para makapag-adjust kayo doon sa first fitting.
Okay guys, ang paraan natin sa paggawa ng armhole sa sleeves ay bilugin lang natin ang kanyang sukat. Katulad nito 19.5, no? Semi-oblong lang yung pagbilog natin. At dyan tayo mag-start sa pagguhit para sa ating sleeve length.
Okay guys, sa paglagay ng allowance, ayan, tulad niya nasa gilid, kailangan mga 3/4, no? Yan, para sa fitting guys, no? Yan, ganoon din sa my blade, no? Okay, dyan naman guys, yan, lagyan nyo siya ng allowance kahit mga 3/8 lang, no? Okay guys, lagyan lang natin ng allowance yung blade, 3/8 din, no? Sunod, gupitin na natin. Sundan lang natin yung allowance, gupitin natin. Yan. Okay, ganon din yung blade, ano? Yan, sundan lang natin gupit yung kanilang allowance. So, ang mga pattern ngayon ay mayroon na siyang allowance. Pagka ginupit mo, sundan mo na lang yung pattern, no? Kasama na yung allowance. Ayan. Okay. Diyan sa area na yan guys, kayo na maglagay ng allowance hanggang sa may laylayan, no? Okay. Sunod guys, yung side bend natin, dugtungan natin dahil kapos yung pattern. Ayan. Sa side bend natin, lagyan natin siya ng allowance, no? Ayan, lagay nyo 2 inches, no? Ayan. Tapos gupitin lang natin. Ayan, ganun din doon sa may blade. Ayan, lagyan din natin ng allowance sa side bend, no? Okay. Ayan, ganun din kalapad guys, no? 2 inches. Ayan. Sunod, gupitin lang natin. Okay, tapos na.